Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 11, 2024, Lunes, at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Martin ng Tours, isang obispo. Ating unang pagbasa ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, chapter 1, verses 1 to 9. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan, ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo yaong walang maaaring ipintas, minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng simbahan, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Simula na naman ng linggo at atin po ngayon sinisimulan din na basahin at pagnilayan itong sulat ni San Pablo kay Tito. Maikli lang naman po ito, no? Napakadaling mabasa. Sa isang upuan lang matatapos mo itong sulat na ito. Dito nga, pinapaalala ni San Pablo kay Tito na siya ay tinatagubilinan niya sa lugar na ito, sa bayan na ito, na ayusin yung mga dapat ayusin. No? Sa aking karanasan po, sa bagong lipat po dito sa Gagalangin, no? Dito sa St. Joseph Parish, Gagalangin. Salamat sa Diyos kasi at sa gabay ni San Jose, nung Sabado ay talaga na kami ng mga manunungkulan sa Pastoral Council and nawa, no, sa proseso na aming ginawa sa pagtitiwala na ibinigay ko rin naman sa kanila, na umaasa ko na pagtitiwalaan nila ang kanila rin namang mismo mga inihalal, no, na magiging Paris Pastoral Council. At dito po ay maganda, no, na mapaalalahanan tayong lahat, no, na bilang mga tagapangasiwa sa simbahan ay una, no, hindi ito madali at hindi lang ito basta sa titulo lang, kundi meron din siyempre mga batayan o pinagbabasihan na mga katangian dapat tinataglay ng isang nagnanais na maging tagapangasiwa ng simbahan. Sa mismong mga pari nga, no, kailangan din na sinusuri mabuti, kaya dumadaan sa intensive formation, ilang taon ang gugugulin para mag-aral, para maturuan, ma-expose sa mga dapat na matutunan. So ganun din, pagdating ng pare sa isang parokya, kailangan din niyang pumili, kailangan din niyang magtalaga ng mga makakatuwang niya sa pangangasiwa ng simbahan. At hindi madali po, no, na dahil nga marami sa atin ay
maraming issues, maraming mga hang-up sa buhay na kapag naglingkod sa simbahan, nadadala niya ito. Kaya naapektuhan ang paglilingkod at pangangasiwa sa simbahan. Pero yun nga po, nakakalungkot lang din na marinig o mabalitaan na marami yung nagkakagulo dahil lamang sa posisyon, sa paghahangad na magkaroon siya ng posisyon sa simbahan na hindi naman talaga lubusang naunawaan ko ano ang inihingi sa kanya ng simbahan. Kaya nga dito, unang-una, bahagi dito na siya ba ay, kamusta ba siya bilang asawa, kamusta siya bilang ama sa kanyang mga anak, o ilan lamang ito na po pwedeng makita at tingnan din. At tayo mismo, tingnan natin, kaya ko bang ayusin ang simbahan? Kung mismong pamilya hindi mo maayos, kung mismong asawa, anak, hindi mo madisiplina, paano ka magdidisiplina sa simbahan? Lalo-lalo na, paano mo disiplinahin ng buong simbahan kung sarili mo mismo hindi mo madisiplina? Kaya kahit sa ngayon po, kasi nalalapit din naman na ang eleksyon. Sana kinukonsider din talaga nating lahat sa paraan ng ating pagpili. Tingnan mo yung karakter, tingnan mo yung pamilya, tingnan mo yung pamamahala. Wag lang basta boto lang ng boto. Wag din naman tayong atat na pumwesto kung alam naman talaga natin na hindi tayo makakapaglingkod ayon sa hinihingi sa atin. Yan nawa, sa sulat na ito ni San Pablo kay Tito, mas magabayan tayo po sa ating mga desisyon, lalong-lalo na po sa pagtatalaga ng mga mangangasiwa sa simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.